Good day to each and everyone. So today, our group will be discuss the Constitution of the Philippines and its implications to development. So let's start the historical background. The Philippines has had a total of six constitution. The Proclamation of Independence on June 12, 1899. The present Constitution of the Philippines is regarded as the most polished and most responsive to the needs of the Filipino people, but amendments and changes are still recommended. Ang Pilipinas daw ay may 6 na constitution na proclamation ng kalayaan. Ito noong June 12, 1899. So the first constitution ay ang 1889 Malolos Constitution. Official itong kinilala bilang Political Constitution of 1899. At ang unang constitution or unang Republika ng Pilipinas. Ito ay isinulat sa Espanyol ni na Felipe Calderon y Roca at Felipe Buencameno at ipinahayag ito noong January 21, 1899. Nagtatag ito ng Parliamentary Republic na kung saan ang Pangulo ay inihalal para sa 4 na taong termino ng Assembly. So yun po. Ang paglikha daw ng konstitusyong ito ay kasunod ng mga debate sa loob ng Kongreso ng Malolos na kung saan pinag-isipan ang ilang mga panukala. Kabilang ang mga panukalang ito ni Apolinario Mabini at Pedro Paterno. So yun po. Si Mabini habang nagtataguyod daw ng para sa isang republika ng Pilipinas ay tutol ito sa pagbalangkas ng isang constitution dahil daw sa mapanganib na kalagayan. Oo, kaya kapayapaan at kaayusan ng bansa. So, ang panukala naman ni Paterno ay nakuha ng husto sa 1869 Spanish Constitution. At ang version ni Calderon y Roca, yun sa huli, yun ang pinagtibay at nagsilbing alternative sa iba pang mga panukalang ito. Pinalitan ng official na itinatag itong ang unang Republika ng Pilipinas. Sa pangalawang constitution naman ay ang 1935 Constitution na kung saan pinagtibay ng panahon ng Commonwealth. So, 1935 to 1946 ay ito ay napakahalagang paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan mula sa Estados Unidos. Dinisenyo ito upang ipakita ang kapanahunan sa politika ng mga Pilipino. Sa una ay itinampok nito ang isang sistemang pampanguluhan na may 6 taon hindi nababagong termino at isang unicameral legislature. Ang mga pangunahing amendment noong 1940 ay nagtatag ng isang bicameral na kongreso at isang 4 na taong panukalan sa pagkapangulo na may 2 daw terminong limitasyon. So kasunod nun ay ang kalayaan noong 1946. Pinamalahan ng Constitution ang ikatlong republika. Ngunit, ang isang controversial na amendment noong 1947 ay nagbigay sa mga mamamayan ng US ng parity rights daw sa likas na yaman ng mga Pilipinas. Kaya naman sa huli, ang 1935 Constitution daw ay pinalitan ng martial law noong 1972 sa ilalim ni Pangulong Marcos na itinatampok ang papel nito bilang transitional na dokumento sa kasaysayan ng bansa at ang preamble naman nito ay nagbigay diin sa banal na patnubay at ang paghahangad ng katarungan, kalayaan at demokrasya ay sumasailalim sa mga mithin ng panahong yon. So let's proceed naman doon sa ikatlong Constitution, the 1943 Constitution ng Pilipinas, isang produkto daw ng pananakop ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Pinangunahan ng Preparatory Committee for Philippine Independence, PCPI, isang committee na may malaking impluwensya ng mga Hapones at ang paggawa nito at pinagtibay ito ng isang kumbensyon na organisahan ng Kalibapi or Kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas, isang organisasyong itinatag ng mga Hapones upang suportahan ang kanilang rehimen at kontrolin daw ang Pilipino. So, ang pagpapatibay na ito ay naganap noong Setyembre 7, 1943 sa Maynila. So yun. Sa ilalim ng 1943 Constitution, opisyal na naitatag ang ikalawang republika ng Pilipinas, isang authoritarian daw at isang partidong estado.
So si Jose P. Laurel na hinirang na Pangulo noong October 14, 1943 ang namuno sa republikang ito. So ang Constitution ay nanatili sa bisa mula October 14, 1943 hanggang sa pagsuko daw ng Japan noong August 17, 1945 at ang 1943 Constitution at ang ikalawang Republika ay hindi daw kinilala ng Estados Unidos at ng Commonwealth ng Pilipinas na nasa pagpapatapon pa. Ito daw ay itinuturing na isang sapilitang pagkilos sa ilalim ng pananakop. So sabi dito, hindi daw isang tunay na pagpapahayag ng kalayaan ng mga Pilipino. Kaya naman, pagkatapos ng pagsuko ng Japan, binuwag or tinanggal ni Laurel ang ikalawang republika. So yun po. And then ang preamble ng Constitution na ito ay humihiling ng tulong ng divine providence at naglalayong magtatag ng isang pamahalaan na magtataguyod ng pangkalahatang kapakanan at mag-aambag sa isang pangdaigdigang kaayusan sa batay sa kapayapaan at kalayaan at katarungan ay nagpapakita ng mga mithin ng mga Pilipino sa panahong iyon. So kahit na sa ilalim ng mga mapang-aping kalagayan, ngunit ang konteksto daw na pangkasaysayan nito ay hindi may kakaila talaga na isang produkto ito ng pananakop at hindi isang tunay na representasyon ng kalayaan daw ng mga Pilipino. Ang pang-apat na konstitusyon naman ay 1973 Constitution ng Pilipinas. So, nilikha sa panahon ng batas militar ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagbigay ito ng kapangyarihan kay Marcos na pamunuan ang bansa sa isang authoritarian na paraan na kung saan ang mga desisyon at kapangyarihan daw ay nakatuon sa isang tao grupo at madalas na walang sapat na balanse mula sa ibang mga institusyon. So itinatag ang pambansang assembly bilang unicameral legislature kung saan ang Pangulo daw ay naging seremonyal na pinuno at ang punong ministro naman ay siyang naging aktwal na namuno. So dito, nagkaroon ng mga pagbabago sa konstitusyon na nagpalakas sa kapangyarihan ng Pangulo. Sa 1981, ibinalik ang kapangyarihang tagapagpaganap sa Pangulo na nagresulta sa isang semi-presidential na sistema. Sa sistemang ito, mayroong parehong Pangulo at punong ministro. Ang Pangulo ay may kapangyarihang tagapagpaganap, habang ang punong ministro naman ang namamahala sa mga operasyon ng gobyerno. So, sa ganitong sistema ay naglalayong pagsamahin daw ang elemento ng ang elemento ng parliamentary at presidential system. Ngunit ang kapangyarihan pa rin ay nananatili sa kamay daw ng Pangulo. So, yun po. So, ang konstitusyong ito ay naging simbolo ng authoritarian rule na nagdulot ng malawakang paglabag sa mga karapatang pantao. Ang hindi magandang sitwasyon sa ilalim ng konstitusyon nito ay nag-udyok o naghikayat sa sa People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik kay Marcos na nagbigay ito ng pagkakataon para sa pagbabalik ng demokrasya sa bansa kung saan ang mga tao ay muling nagkaroon ng boses at kapangyarihan sa pangulo ng kanilang gobyerno. So let's tackle naman doon sa 1986 Provincial Freedom Constitution o Proclamation No. 3 ay isang pansamantalang batas na ginawa ni Pangulong Cory Aquino pagkatapos ng People Power Revolution. And po, dahil nga 'di ba, natanggal si Marcos sa pwesto, kaya naman kailangan ng bagong panuntunan para sa bansa. Ang Freedom Constitution ay nagsilbi itong bilang tulay papunta sa isang bagong permanenteng constitution daw. So, ang nangyari nga kasi doon is nagprotesta ang mga Pilipino laban kay Marcos dahil sa katiwalian at paglabag nito sa karapatang pantao. So, tinawag itong People Power Revolution dahil sa protesta. So, umalis itong si Marcos at si Cory Aquino ang naging pangulo. So,
Yun po, ang laman din ng Freedom Constitution o layunin nito ay ayusin ang gobyerno or linisin ang katiwalian at ibalik ang tiwala ng mga tao, protektahan ang karapatang pantaos or siguraduhin ligtas at malaya ang mga Pilipino. Gumawa ng mga bagong konstitusyon ng isang mas permanenteng batas para sa bansa at ibalik daw ang kapangyarihan ng mga sibilyan or hindi na mangingialam ang mga military sa politika. Ganun po. So, simbolo naman ito yung pagbabago at pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Nagbigay ito ng daan para sa isang mas maayos at makatarungang pamahalaan. Pinakita nito ang lakas ng taong bayan sa pagtatanggol ng kanilang karapatan. Ang Freedom Constitution ay pansamantala lang pero malaki ang naitulong nito sa pagbuo ng isang mas maunlad na Pilipinas. And so, yun. So, ang lastly na constitution, pinaka-anim, ay ito, present. Noong 1987 hanggang present. Constitution ay naipasa bilang tugon sa mga hamon at pangailangan ng lipunan. Matapos ang mga taon ng diktatura sa ilalim ni Marcos, ang dating constitution, ang 1973 Constitution ay tinaguyod sa ilalim ng martial law, di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina, nagdulot ito ng malawakang paglabag sa mga karapatang pantao at kawalang demokratikong pamamahala. At nung matapos itong People Power Revolution noong 1986, nagkaroon ng malakas na panawagan para sa pagbabago at pagkakaroon ng isang bagong konstitusyon na nakabatay sa demokrasya at karapatan ng mga mamamayan. So dahil dito, itinatag ni Pangulong Corazon Aquino ang isang Constitutional Assembly sa ilalim ng Proclamation No. 3 na nagbigay daan sa pagbuo ng bagong konstitusyon. Ang komisyon daw na binuo ay naglalaman ng mga membrong may iba't ibang pananaw at karanasan daw na nagbigay diin sa inclusivity at representasyon ng mga sektor ng lipunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Cecilia Monius Palman, natapos ang huling draft ng Constitution daw na naglalaman ng mga pangunahing prinsipyo ng demokrasya, karapatang pantao at mga obligasyon ng Estado. So, yun po. So, itong draft, inipresenta nila kay Pangulong Pangulong Aquino na nagbigay ng kanyang suporta sa proseso ng ratifikasyon. So, ang Constitution ay na-ratify noong February 8, 1987 sa isang nationwide plebiscite. So, yun. Na nagbigay sa mga mamamayan ng pagkakataong bumoto at ipahayag ang kanilang saloobin daw ukol doon. So, ang ratifikasyon ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng isang bagong pamahalaan na nakatuon sa mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mula nang ipatupad daw ang 1987 Constitution, ito ay naging batayan na ng pamahalaan sa ilalim ng iba't ibang administrasyon na nagdalas ng mga hamon at reforma daw. So, ang preamble naman ng Constitution nito ay nagsasaad ng mga layunin at adhikain ng mga Pilipino na bumuo ng makatarungan at matuwid na lipunan. Kaya naman, ang bagong Constitution ay nagbigay diin sa pagbuo ng isang demokrasyang sistema na may focus daw sa karapatan at kalayaan ng bawat mamamayan na naging mahalaga sa pag-unlad ng bansa. So, at sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mga mamayan sa kanilang gobyerno daw. Then let's tackle naman dito sa analysis of the important historical information found in the document. So, the Constitution is a codified list of provisions that identifies the limitations of the power of the government and enumerates its responsibilities to the people. So, it is the highest law of the land. Yun daw. So, ang Constitution daw ng Pilipinas ay ang pinakamataas na batas na nagtatakda ng limitasyon sa kapangyarihan ng pamahalaan at naglalarawan ng mga responsibilidad nito sa mamamayan. Pinoprotektahan nito ang mga karapatang pantao na mahalaga para sa maunlad na lipunan.
Yun po, at itinataguyod din nito ang demokrasya na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na makilahok sa mga proseso ng paggawa ng mga desisyon. So, ang konstitusyon ay naglalayong magbigay ng pantay at pagkakataon para sa lahat na mahalaga sa pag-angat ng mga mahihirap at marginalized na sektor. Bukod dito, ito ay nagbibigay ng direksyon para sa pambansang kaunlaran sa pamamagitan ng mga patakaran at programa ng gobyerno. The Philippines has had 6 constitutions. First, 1899 Malolos Constitution from the year 1899 to 1901. Second, 1935 Constitution from the year 1935 to 1943, 1945 to 1973. Third, 1943 Constitution from the year 1943 to 1945. Fourth, the 1973 Constitution from the year 1973 to 1986. Fifth, 1986 Provisional Freedom Constitution, year 1986. And last, 1987 Constitution from the year 1987 up until present. Malolos Constitution was drafted after the Congress of Aguinaldo Revolutionary Governor conveyed on September 15, 1898 at the Baraswain Church in Malolos City. So, nangyari yung Malolos Constitution noong September 15, 1899 sa Baraswain Church in Malolos, Bulacan. Sabi dito, 3 initial drafts of Malolos Constitution. First, the True Decalogue and Constitutional Program of Apolinario Mabini. Second, the Pedro Paterno Vision. And third, the Felipe Calderon version, which prevailed among 3 drafts. So, sa tatlong nabanggit, ang mas umangat sa tatlong yun ay ang the Felipe Calderon version, sabi ito, which prevailed among the 3 drafts. The Malolos Construction, 1899 to 1901. Majority of the arguments or the discussion and debates regarding the draft was centered on the provision stipulating the separation of church and state. Second, took into account constitution of other countries such as those of Belgium, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica, and Guatemala. Third, the overall structure was borrowed from Costa Rica, Chile, and Spain. Sabi dito, karamihan sa mga argumento sa talakayan at debate tungkol sa draft ay nakasentro sa provision na nagtatakda ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Kumbaga, yung draft ay nakasentro siya sa paghiwalay ng provision na nagtatakda ng paghihiwalay ng simbahan at ng estado, kumbaga church and state. Second, isinaalang-alang ang konstitusyon ng ibang mga bansa gaya ng Belgium, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica at Guatemala. Third, ang kabuuang struktura ay hiniram mula sa Costa Rica, Chile at Spain. So, yung structure ng Malolos Constitution ay kumbaga hiram from other country na Costa Rica, Chile, and Spain. Malolos Constitution provided 3 significant features. First, provision for an independent republic of the Philippines consisting of 3 independent powers distributed to the executive led by the president with a term of 4 years and non-eligible for re-election, a unicameral legislative, and the judicial. Sabi dito, consisting of 3 independent power distributed to the executive led by the president. So, yung tatlong yun ay Senate, House of Representative, and yung Judicial Department. Sabi dito, with a term of 4 years and non-eligible for election. Meron siyang term na 4 years and hindi siya pwede for re-election. And unicameral legislative and the judicial. Second, Bill of Rights. Third is the separation of church and state. So nabanggit naman kayo na yung about sa separation of church and state. 1935 Constitution.
The 1935 Constitution was written, approved, and adopted in 1934 by the Commonwealth of the Philippines, year 1935 to 1946, and later used by the Third Republic, year 1946 to 1972. Sabi dito, the 1935 Constitution ay sinulat, inaprubahan at pinagtibay noong year 1934 ng Commonwealth of the Philippines. Kalaunan ay ginamit din siya ng Third Republic from the year 1942 to 1972. Second, isinulat ito ng may layunin na matugunan din ang pag-aproba sa pamahalaan ng Estados Unidos or ng US upang matiyak at tuparin ng US ang pangako nito na pagkalooban ng kalayaan ang Philippines o ng Pilipinas. So, good day everyone. I am Angel Lumanza Meneses and this is my part in reporting in art speech. So, 1935 Constitution, 1935 to 1943, and 1945 to 1973. This constitution was the main influence by the American that possessed traces of Malolo's constitution, the German, Spanish, and Mexican's constitution of the several South American countries, and the unwritten English constitution. The original 1935 constitution provided with the numerical National Assembly, and the president was elected to a 6-year term without the possibility to re-election. It was amended in 1940 to have a numerical Congress composed of the Senate and House Representatives, as well as certain of the Independent Electoral Commission, the grant of president, as a 4-year term with maximum consecutive term in the office. So, 1935 Constitution was written, approved, adopted in 1943 by the Commonwealth of the Philippines 1935 to 1946, and the latter used by the Third Republic 1946 to 1972. It was written to meet requirements set for the Third and Tidings modified to prepare the country for its independence. So we're going to 1943 Constitution. The 1943 Constitution was drafted by committee appointment by the Philippines Executive Commission, the body established by the Japanese administration. The Philippines, in lieu of the Commonwealth of the Philippines, which had established of a government and exiled mid-1943, Japanese Premier Hideki Tojo promised the Filipinos the honor of independence, which means the commission would be supplanted by a former republic. So, in 1943, provided for a numerical National Assembly that has a composed of provincial governors and city mayors, ex-official members, and one delegate for a province and the city who were to serve for a term of 3 years. So we're going to 1973 Constitution. 1973 to 1986. The 1973 Constitution promulgated after Marcos' declaration of a martial law was supposed to introduce a parliamentary-style government. Legislative power was vested in the numerical National Assembly whose members were elected for a 6-year term. The president was identically elected as the symbolic and purely ceremonial head of states chosen from amongst the members of the National Assembly for a 6-year term and could be re-elected with an unlimited number of terms upon election. The president came to be a member of National Assembly during terms. The president was not allowed to be a member of the political party holding any other office. So 1973 Constitution provides 7 key areas of prioritization: labor, agriculture, and national resources, health, women, among others. It is true that Congress has enacted a good number of social legislation and with these priorities areas, but this has not been enough. The Presidential Freedom of Constitution 1986 answered created with all the 1986 Freedom Constitution was professionals and constitution issued by President Quezon Aquino after the People Power Revolution.
In the Philippines, it was affected from 1896 to 1897 and played crucial role in restoring democracy governments in the country. So that is the freedom in 1986. So this is the freedom 1986. Immediately following the 1986 People Power Revolution and outside Marcos, President Corazon Aquino issued proclamation as a provisional constitution. It adopted certain provisions from the 1973 Constitution while abolishing others. It granted the President Board powers to recognize government and remove official as well, amending the President's appointment a commission to adopt a new formal constitution. So this is 1987 Constitution present. Ruling by the decree during the early months of the tenure as the President installed the visa, the People Power Revolution, President Corazon Aquino was granted three options to restore the 1935 Constitution, retain in make forms the 1973 Constitution, or pass new Constitution. She dictated to draft a new Constitution and issues the Proclamation Number 3 on March 25, 1986. Advocating many of the Prevention 1973 Constitution adopted during Marcos' regime, including the numerical legislature, the Bataasang Pambansa, the office Prime Minister in the provision which gave the President legalistic power. So, this is the Constitution 1987 present. The Constitution was drafted by the nationwide plebiscite on February 2, 1987. The Constitution provided for three governmental branches, namely the executive, legislative, and judicial branches. The executive branch is headed by the President and his appointment is cabinet members. So that is my part in reporting in RPH and hope you like it. Thank you. Good day everyone, I am Glazeline Irish Casareno Ramirez, BSED Values Education. I will going to discuss the last part of our report. So, contribution and relevance of the document and understanding the grand narrative of Philippine history. So, ano nga ba ang contribution and relevance of the document and understanding the grand narrative of the Philippine history? So, the evolution of our Constitution shows the Philippines have grown from the occupation of the foreign countries. So, ang evolution of our Constitution daw ay nagpapakita kung paano umunlad ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga dayuhan or mga taga-ibang bansa. And having our Constitution and have it grow towards the years back then shows that the Philippines can build up its government even back then. Studying the Constitution, develop reveals how the Philippines has built and adapted its governmental structures over time. It demonstrates the country's capacity for building its own government even during challenging historical periods. So now we are going to the relevance of the document. We have two types of relevance of the document. Number one is it contains the basic set of laws, rights, and principles that Philippines has. And the number two, it provides for a system for a governance of a country in order to establish a stable government and rule of law and which must be abided by in all situations. So, dito naman is nagbibigay ito ng isang system or sistema para sa pamamahalan ng isang bansa para makapagtatag ng isang matatag na pamahalaan at rule of law na dapat sundin sa lahat ng sitwasyon.